ang problema dito kay Boy, ang hilig mo sa publisidad, Boying, mawalang galang na sa'yo, halimbawa, bibigyan ko kayo ng isang halimbawa. Yes, sir. Hindi ba yung nagkaroon ng kontrobersya doon sa dismissal ni Ombudsman Martirez sa kaso ni Joel Villanueva? Yes. Di ba tinanggal siya ni Morales, Ombudsman Morales, at nag-file ng motion for reconsideration, ito'y na-dismiss. Nagagalit siya, sabi niya, sikreto yata yung dismissal, ba't di alam ng taong bayan? Hindi ko alam yan. Unang-una, naging ombudsman ka, ba't di mo alam? Nung nagkaroon ng dismissal, ba't di nila alam? Hindi, ibig sabihin, hindi nila ni-research. Kung gusto naman nilang research, inilalabas nila. Si Villanueva naman, na nakatanggap ng dismissal, bakit di niya inilabas din? Tapos sisisihin mo si Martinez, kung hindi ka ba naman isang ay, naku Boying, marami kang kakainin. Gigibayin mo ang Kongreso. Bakit? Sapagkat ang taong bayan ay nawala na ang pagtitiwala sa Kongreso. Karamihan sa kanila ay tinuturo na may kagagawa ng kalpastanganan pagnanakaw sa bayan. Kaya kailangan yan tanggalin mo na. Ano pa? Kailangan ipakulong. Karaka-raka immediately. Sabagat hindi mo magagawa ito kung hindi ka magdeklara ng gobyerno, ng bagong gobyerno, revolutionary government. Hindi mo magagawa ang pag-gigiba ng Kongreso, ang pagpapakulong. Kailangan gawin mo muna yan. Sapagkat ang pag ikaw ay nagdeklara ng revolutionary gobyerno, ay punong-puno ng galit, puot, buwisit, yamot. Lahat ng klaseng emosyon na negatibo ay galit sa pangkasalukuyang administrasyon, sa Kongreso, sa lahat ng mga dapat nagbibigay serbisyo sa taong bayan. Ang kadahilanan nito ay sapagkat yung dapat na ibigay sa taong bayan ay hindi nila natatanggap. Ang dapat na pera na binabayad nila sa pamamagitan ng buwis sa halip na pumunta sa mga proyekto na magbibigay ng kapanatagan, ng kagandahan sa kanilang buhay, ay ninanakaw ng mga tiwaling opisyal dyan sa Kongreso, dyan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, lalong-lalo ng Department of Public Works and Highways, kasama na yung mga pribadong kontraktor. Silang lahat ay nagsabwatan upang nakawin ang pera ng bayan. At habang ang taong bayan ay nagkalunod-lunod sa baha, maraming mga bahay ang nasira, maraming buhay ang nasalanta, maraming ari-arian, maraming istruktura ang nagbagsakan. Dahil yung dapat na mga istruktura na pipihil sa baha ay hindi nagawa. Kung nagawa man, ay mahihina. At ang karamihan ay puro tinatawag nilang ghost projects. Madalit sabi, walang ginawa. Kaya ang taong bayan ay nagdusa sa ginawang pagnanakaw ng pera ng bayan. At habang sila ay nagdurusa, at habang tao naman ay nagagalit sa ginawa nila, ito naman mga walang hiyang tiwaling mga mambabatas sa Kongreso at sa Senado, yung mga opisyalis ng gobyerno, lalong-lalo na dyan sa DPWH, at siyang mga pribadong kontraktor na nagipagsabwatan. Habang lahat po ito'y nangyayari, sila, itong mga tiwaling ito, mga nagnakaw ng pera ng bayan, abay nagpapakasasa sa kayamanan ng ninakaw nila. Sila po ay makikita natin, pinagmamalaki pa ang kanilang mga malapalasyong tahanan sa mga iba-ibang eksklusibong tahanan. Pati sa abroad, meron silang mga biniling bahay. Ang kanilang mga kotse, ang gagara lahat, mamahalin. Lahat na klaseng mahal. At hindi lang yan, marami na, hindi na lang ang mahal, marami pa.
At ang mga kasuotan nila ay puro mga branded, mga bags nila, mga sapatos nila, mga relos nila, mga pulseras nila, at kung ano-ano pa. Lahat ng yan pinapakita sa atin na para bagang enjoy sila. Nagtatamasa sila sa hindi nila pinagpaguran kung hindi sa pinagnakawan. Kaya talagang ang bayan ay galit at nagsimula ng maglabas sa kalsada. Kaya natutuwa naman tayo yung panawagan natin na araw-araw na ginawa ng ating programa. Siguro 2 taon na tayong nananawagan, lumabas sakali. Ay nagsisimula ng matugunan. At sa Nobyembre 30, may malaking isasagawa na inisyatibo ng mga dilaw. Sabi natin, kahit na dilaw yan, samahan nyo yung mga grupo ng DDS, yung mga nagmamahal sa bayan, nagmamahal kay Presidente Duterte, yung mga nabudol ng unit team, pati na yung mga kaliwa, samahan nyo para maparamdam natin ang taong bayan at ng gobyerno nito na hindi maaaring papabayaan natin ang kanilang paglustay at pagnakaw ng pera ng bayan at ang paglabag sa karapatang ng tao ng mga mamamayan at sa paglabag ng lantaran at hubaran ng saligang batas. Ayan. Ayan po, Attorney Sal. Ang sabi ko po dyan, karing tulad ng nangyari ng People Power One o na tawag na EDSA Revolution 1 kung saan ay tinanggal si Presidente Ferdinand Marcos Sr. At nung People Power 2 na tinaguri ang Second EDSA Revolution kung saan naman ay tinanggal sa Panguluhan si Erap Estrada, ang taong bayan at iba-ibang grupo ng sektor ng lipunan. Nariyan yung mga tinatawag na dilawan, nariyan ang mga nasa kaliwa, nariyan ang tinatawag na mga DDS, pati na mga religious groups, pati na ang mga business groups, ang lahat ng yan ay nagkaisa po sila na tawagan ng pansin ng pamahalaan at humingi ng mga hakbangin na pipigil sa ginagawang pagnanakaw ng mga tiwaling opisyal at upang ito'y usigin at ipakulong. Kaya makikita natin, kaya nang nabanggit natin, nung nakaraang EDSA Revolution 1 and EDSA Revolution 2, yung pong mga panahon na yon, ay wala namang masasabi mong isang grupo, kundi nagsama-sama lahat na taong bayan kasama ang kanilang mga pamilya. Nagpuntahan sila sa kalsada hanggang ang military ay sumama sa kanila at pinababa nila. Tinanggal nila ng suporta ang nasa kasalukuyang Panguluhan ng 2 pagkakataon at sila ay natanggal sa kapangyarihan. Kaya nagkaroon tayo ng bagong pamahalaan. At yan ay mukhang mangyayari na naman sapagkat mukha namang hindi pinapansin ng pangkasalukuyang administrasyon ang hinaing ng taong bayan. Yan po ang... May kulang ka doon sa the latter as in the 2 previous exercises. Tuloy mo yun. Sige po. Okay, the latter, as in the 2 previous exercises, characteristically maintains a Mona Lisa posture, waiting for the political storm to come before it flexes its muscle. Okay. Ang sinasabi po natin yan, sa harap ng kagulumihanan, sa harap ng pagdadalamhati at paghihirap ng taong bayan, sa harap ng kanilang puot, sa harap ng kawalang katugunan ng mga pangangailangan at pagbibigay ng serbisyo sa bayan, pagbibigay ng proteksyon. Sa harap ng ganitong krisis sa ating bansa ngayon, ano ang dapat na gawin? Ang pangunahin pong layunin o tungkulin ng isang pamahalaan na nilikha ng taong bayan ay sila'y pagsilbihan at bigyan ng proteksyon. Yan ay nakatakda sa ating saligang batas. Specifically sa Article 2 na sinasabi
that the prime duty of the government is to serve and to protect the people. Yan daw ang pangunahin. Pagsilbihan ng gobyerno, bigyan ng proteksyon. Eh sino po ba ang presidente ng gobyerno, ng bansa? Eh, yung nakaupong presidente ngayon. Madali sabi, kung ang tungkulin ng gobyerno ay pangalagaan, pagsilbihan, bigyan ng proteksyon, ang taong bayan ang lumikha sa kanya, eh, it follows logically na ang presidente na siyang pinuno ng gobyerno ang nakaatak sa kanyang balikat ay yung tungkulin ng gobyerno na pagsilbihan at bigyan ng proteksyon. Subalit, gaya na nga ng sinasabi ng lahat, 97% ang nagsasabi ng buong Pilipino na ang korupsyon ay napakalawak at mukhang wala ng pag-asa na ito'y mahinto. Sa harap ng bigo ang gobyerno, bigong-bigo sa kanyang pangunahing tungkulin, anong gagawin ng presidente? Eh para sa atin po, merong basihan sa saligang batas na magdeklara ng isang gobyernong revolutionary or revolutionary government. Anong gagawin pag nagdeklara ka ng revolutionary gobyerno? Unang-una, ikaw po ay tatayo ng panibagong kaayusan. Bagong gobyerno, hindi yung lumang gobyerno. Pangalawa, gigibayin mo ang Kongreso. Bakit? Sapagkat ang taong bayan ay nawala na ang pagtitiwala sa Kongreso. Karamihan sa kanila ay tinuturo na may kagagawa ng kalapastanganan pagnanakaw sa bayan. Kaya kailangan yan tanggalin mo na. Ano pa? Kailangan ipakulong. Kara-karaka immediately. Sapagkat hindi mo magagawa ito kung hindi ka magdeklara ng gobyerno, ng bagong gobyerno o revolutionary government. Hindi mo magagawa ang pag-gigiba ng Kongreso, ang pagpapakulong. Kailangan gawin mo muna yan. Sapagkat ang pag ikaw ay nagdeklara ng revolutionary gobyerno, ang kapangyarihang lehislatura, ang paggawa ng batas, ay mapupunta doon sa nagdeklara, pati na ang ehekutibang kapangyarihan, sa kanya rin yan. Kaya pwede mong lahat gawin yan. Magagawa mo, magkakaroon ka ng panibagong mga pagbabago, mga reforma sa lahat ng aspeto ng ekonomiya, sosyal at politika. Yan ang kailangan sapagkat yan ang tungkulin ng isang presidente na pinuno ng bayan. Yan ang sinasabi natin dyan. Na kailangan ang isang remedyo magdeklara ng revolutionary government. Pero teka muna, hindi basta magdideklara. Merong kondisyon yan. Anong muna? Number 1, ang magdideklara niya, kailangan wala kang kinalaman sa pagnanakaw ng pera ng bayan. Wala kang kinalaman sa mga sabwatan na ginawa upang magkaroon ng pagnanakaw ng pera ng bayan. Pangatlo, kailangan ipakita mo na ikaw ay malinis. Pag yan ay tatanggapin ng taong bayan na hindi ka kasama, pwede ka na magdeklara. Pero may pangalawa pang kondisyon. Anong gagawin mo? Kailangan pag nagdeklara ka, abolish mo Congress. Sapagkat walang tiwala ang taong bayan niya. Pangatlong kondisyon, kailangan pakulong mo lahat siya. Pangapat na kondisyon, kailangan pagkaroon ka ng malawak na reforma sa lahat ng aspeto ng lipunan dito sa ating bayan. Sapagkat kung hindi mo magagawa yan, kung magdeklara ka ng revolutionary government, dahil lamang para hindi ka madamay sa galit ng tao at hindi mo gagawin yung mga kondisyonis na yun, matadamay ka. Ikaw muna ikukulong. Madadali ang iyong pananatili sa kapangyarihan, babagsak ka. Yan ang sinasabi po natin. Ang sinasabi natin, habang totoo na meron siya pong remedyo at meron siyang kapangyarihang extraordinaryo na gawin at pagdeklara ng revolutionary gobyerno, ito yung gawin niya doon sa nilatag nating 4 na kondisyon. Kung naririyan ang kondisyon na yan, at hindi niya pa rin magawa ang pagdeklara ng revolutionary government, ang taong bayan
ang gagawa niyan. Sapagat sa ating saligang batas, sinasabi na ang kasarinlan ay nasa taong bayan. Ang lahat ng kapangyarihan ng pamahalaan ay nanggagaling sa taong bayan. Ang madalit sabi, sila ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay dito sa bansa. Sapagkat sila ang lumikha ng gobyerno. Sila ang dapat na pagsilbihan. Kung yung kanilang inihalal na presidente ng bansa ay hindi magawa ang kanyang tungkulin na pangalagaan ang taong bayan at bigyan ng proteksyon, ang taong bayan ang siyang gagawa ng kanyang tungkulin at tatanggalin silang lahat sa kapangyarihan at sila ay magtatayo ng bagong pamahalaan. Kaya yan po ang option sa Pangulong Ferdinand Marcos Jr. You can declare a revolutionary government provided, number one, you are not complicit to the corruption. Number two, you abolish Congress. Number three, you jail all the offenders involved in the corruption. And number four, you have to institute sweeping, radical reforms in all political, social, and economic spectra. Yan ang mga kondisyones niya. Pag hindi mo ginawa yan, ang taong bayan ang gagawa niya. Kaya, ang katanungan natin ngayon, tatanggapin niya pa ang hamon ng kasaysayan na magdeklara ng revolusyonaryong gobyerno? O maniniwala siya sa kanyang pananaw na yung paglikha niya ng mga investigasyon sufisyente o sapat na upang pigilan mo ang pagdami ng mga kumukontra at gustong palitan ang gobyerno? O hahayaan mong dumating ang isang political storm o nakabang na bagyong pampolitika at ikaw ay magiging unang biktima ng pagdating ng bagyong ito? Yan ang mga katanungan na dapat sagutin ng Presidente Marcos Jr. Well, yung pag-absuelto kay Juan Ponce Enrile ay nangangahulugan na ang prosecution ay hindi nila napatunayan beyond a reasonable doubt ang kasalanan na akusasyon kay Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile. Kaya kung may sisisihan min kayo, ang sisihin nyo yung taga-usig sapagkat hindi nila naaprubahan. Dahil sumusunod tayo sa due process na tinatawag. Kailangan ang pruweba ay lampas sa pagdududa na siya ay nagkamit nga ng kalina. Otherwise, talagang maabswerte yan. Pero hindi nangangahulugan na tayo ay mawawala ng tiwala sa mga hukuman. Ganyan naman talaga. Meron naman tayong mga iba pang remedyo dyan. At ang taong bayan alam nila ang ibig sabihin. Tama yung sinasabi niya, ang sandatang lakas, AFP, ay dapat maging tapat sa bayan at tapat sa konstitusyon. Ewan ko kung naiintindihan niya ibig sabihin. No? Ang ibig sabihin nun, General Browner, hindi tapat ka sa Pangulo. Hindi ka tapat sa administrasyon. Ang trabaho niyo talaga, kasi nilagay kayo ng saligang batas. Sa ilalim ng saligang batas, kayo ang binigyan ng katungkulan at ninalanan nga kayong protector of the people. Klarong-klaro yan sa saligang batas. Pag sinabi mo protector ka, ang poproteksyonan mo, gaya na sinabi mo, ang taong bayan at ang konstitusyon. Hindi ang Pangulong Marcos Jr. Bibigyan mo lang ng proteksyon yan, yung mga taong inihalal na yan, kung sila ay ginagawa nila ang kanilang tungkulin, kung sila ay matapat sa kanilang panunumpa. Dahil pag ikaw ay nanunumpa, sinasabi mo sa iyong oath of office na pangangalagaan mo ang kaayusan at ipagtatanggol mo ang saligang batas.
sa saligang batas nakalagay doon, kailangan ang lahat ng tao ay bibigyan mo ng due process. Hindi mo lalabagin ang kanilang mga karapatan. At kailangan bilang opisyal ka, ikaw ay dapat accountable sa lahat ng gagawin mo. Kasi sabi, pag nilabag mo yan, ang sandatang lakas, wala nang tungkulin upang ikaw ay bigyan ng proteksyon. Dapat ang trabaho na nila, ikaw ay ikulong. Kaya intindihin mo, General Brown, na yung sinasabi mo. When you say you should be faithful to the country and to the Constitution, to the people, it means exactly that. Mabuti naman, hindi mo sinabing ang sandatang lakas ay matapat sa panguluhan. Hindi, tama ka. Kaya pero, kailangan namnamin mo, isaloob mo, ilagay mo sa puso at sa iyong utak na talagang pag sinabi mong tapat kayo sa bayan, ibig sabihin, pag ang bayan ay galit sa kanilang pamahalaan nilika, kakampihan niya yan, susuportahan niya yan, hindi yung lalabanan niyo. At pag sinabi na ikay maging tapat sa konstitusyon, siguraduhin mo na lahat na itinakda ng konstitusyon ay pangangalagaan niyo at bibigyan niyo ng proteksyon. Hindi ang interes ng mga inihalal na hindi tumupad sa kanilang panunumpa na magsilbi sa bayan at bigyan ng proteksyon ito. Mali at illegal yan ginagawa niya na pag-resign niya na wala namang kadahilanan. Siya nga dapat nawala dyan eh. Siya nga dapat mag-resign. Dapat niya nga hindi siya nag-apply dahil hindi naman siya karapat-dapat dyan. Yung mga taong yan na in-appoint ni Martires, ombudsman, dumaan yan sa legal, sa proseso. Hindi mo matatawag yan na midnight appointees. Kung yan ay qualified, dapat manatili yan. At tatanggalin mo lang yan kung meron silang breach, meron silang paglabag sa batas, merong ground for dismissal. Hindi yung basta pipilitin mo silang mag-resign. At saka ang problema dito kay Boy, ang hilig mo sa publisidad, Boying, mawalang galang na siya. Halimbawa, bibigyan ko kayo ng isang halimbawa. Yes, sir. Hindi ba yung nagkaroon ng kontrobersya doon sa dismissal ni Ombudsman Martires sa kaso ni Joel Villanueva? Yes. Hindi ba tinanggal siya ni Morales, Ombudsman Morales, at nag-file ng motion for reconsideration, ito'y na-dismiss. Nagagalit siya. Sabi niya, sikreto yata yung dismissal, ba't di alam ng taong bayan? Hindi ko alam yan. Unang-una, naging ombudsman ka, ba't di mo alam? Dapat nung pag-upo mo pa lang dyan, dahil yung issue ni Villanueva, matagal nang naririnig natin yan. Bakit hindi pinatutupad? Dapat nga, yan ang unang tinignan mo. Kung meron bang base na pwede mo ituloy yung dismissal. O yung pala, kung tinignan mo yun, ninalaman mo na. Nagre-reklamo ka, ba't di alam? Unang-una, alam po ninyo, yung kaso niya sa ombudsman, bukas sa publiko. Kung gusto niyo malaman ang isang status ng kaso, pwede kayong pumunta ron at tanungin. Yung mga periodista, yung mga reporters, yung media, controversial yung kaso niya. Di ba? Interesado sila. Nung nagkaroon ng dismissal, ba't di nila alam? Hindi, ibig sabihin, hindi nila ni-research. Kung gusto naman nilang research, inilalabas nila. Si Villanueva naman, na nakatanggap ng dismissal, bakit di niya inilabas din? Tapos sisisihin mo si Martires, kung hindi ka ba naman isang Ay, naku Boying, marami kang kakainin. Kasi nga mahilig sa publisidad, magtrabaho ka kasi, gaya mo si Martires, hindi mahilig sa media. Si Morales din, hindi rin mahilig sa media. Si Desierto, hindi rin mahilig. Ikaw lang ang talagang mahilig. Gusto mo araw-araw nasa dyaryo ka. Siguro gusto nito maging senador. Politiko kasi, yan ang problema pag politiko. Yan nga, Attorney Sal. Gutom sa publisidad. Yan. Buti pa itong kapatid niya Yung kapatid niya, hindi masyado si DILG John Vic. Mas okay pa sa akin to Hindi masyado.
Pag may mga ano lang, yung mga mahalagang issue lang talaga na kailangan niyang magbigay ng pahayag sa DILG on behalf of Dapat DILG. turuan ni John Vic yan. John Vic, sino ba ang mas bata sa kanila? Kung si John Vic ang mas bata, turuan mo yung nakakatanda mong kapatid, John Vic. Wala eh. Marami kasing kaso dyan sa Korte Suprema. Kaya, Mm. alam mo na, basta may kaso, nila namang kaso mo eh. Marami. Ganyan talaga. Ang Pilipino, mahilig magkaso eh. Pero yung sa petition for writ of habeas corpus, tayo eh, umaasa na desisyonan na nila. Kasi yung sa impeachment, desisyonan na nila eh. Yan. Yan po. Kaya maghintay-hintay na lang po tayo. Ito naman po from Lynn Tasha. Hello po, Attorney Sal. Kung kagaya nila Romualdez at Marcos sa mga kurap, dapat death penalty for them. Wala nang naniniwala sa mga kuda ni Marco pabahay tapos babahain lang. Gawa muna tayo ng batas ng death penalty. Ayan po. Ito naman po from ito. Julieta Ilagan. Pag nagkaroon ng death penalty, si BBM ang unahin. Sunod si Speaker, sunod si Zaldico. Wala na, bagsak na ang gobyerno. Alis na kayo lahat dyan. Sa ngayon, guni-guni pa lang yan. Ang realidad, hindi pa natin alam kung kailan magaganap yan. Ayan. May pahabol pa si Julieta, Attorney Sal. Tama, Attorney Panelo, corrupt si Joel Villanueva. Sabi niya, hindi niya kilala si Alcantara. Pero may video na lumabas na pinakilala niya si Alcantara noong gusto ni Alcantara na kumandidato at mamigay pa ng akap. Yan yung corrupt si ganito, corrupt si gano'n. Hindi mo basta masasabi. Hintayin mo yung sasakdal, pagkaroon ng paglilitis, desisyon ng korte, bago mo sabing corrupt ang isang tao. Ayan. From Odanil S. Nobil, Attorney, bakit kaya ito mga tao ni BBM patuloy na rin kahit alam na nila na walang jurisdiction ng Pilipinas sa ICC base sa mga pahayag mo? Sino kaya ang pwedeng magsampa ng kaso sa kanila for violating our law? Sino? Yung mga lumabag. Di ba may kaso na nga sa ombudsman, dinidismiss naman ng ombudsman, yung acting ombudsman na si Vargas. Di ba dinimanda na nga yung mga nang-aresto kay PRD? Dinismiss eh. Kaya nga sabi ko, revolutionary government. Para lahat ng mga yan, pwedeng ipakulong karaka-raka. Ayan. Ito naman po from Julie Rama, YouTube comment. Attorney Sal, pwede po bang manawagan ng mga mamamayang Pilipino sa United Nations na namamagitan sa pagdinig ng ICC sa kaso ni Tatay Digong at sila mismo ang magsabi na mali ang ginagawa ng ICC kay FPRRD? Wala. Wishful thinking din niya. Walang gagawin niya yung United Nations. Para pareho lang ang mga yan. Tsaka hindi rin under sa United Nations yung siguro Ayaw yung makaka-resolve ng problema ng PRRD. Ang pamahalaan ang gumawa ng paglapag sa saligang batas, tayong mga mamamayan na lumika sa pamahalaan na nagluklok sa kanila ang gagawa ng kaparanan para may balik si Presidente Duterte. Ayan po. Ito, babasahin na lang po natin ang ilan sa mga mensahe, Attorney Sal. Actually, marami po ito sila pero parang hindi na po kaya ng oras. So, ito lang po. From Emma, hindi yan si Marcos magdedeklara ng revolutionary government kasi madadamay siya at lahat ng mga kasabwat niya. Not necessarily. Kung gagawin niya yung aking mga kondisyonin na binigay, ay siya madadamay. Patatawarin siya ng taong bayan. Assuming na meron siyang pagkukulang. Pero sabi ko nga, hindi ka pwede magdeklara kung kasama ka dyan sa mga tiwali. Yan, tama po kayo dyan, Attorney. At ito, last po. From Maring Maningkay. Naku, ngayon ka lang nagpakitang gilas. Kunyari lang yan. Tama ka, Attorney Sal Panelo. Puro bukang bibig lang yan. Wala namang katotohanan. Si BBM natin. Ibig niya sabihin. Sama ka na sakali para mabilang ka na maring sa mga numero ng mga taong sa kalsada. Sama ka sa November 30. Ayan.